Itim na itim na pala, no? So, dito ilalagay yung gear, dito ilalagay yung engine oil. Doon sa kabila pala. So, dito yung drain. Hi mga kabiyahe! Welcome back po ulit sa ating channel. On today's video, I'm very excited. Finally, na-reach na po natin ang 500 km odo para po kay Beatly. So, ngayon pupunta ho tayo sa Honda Service Center na kung saan magpapa-engine and gear oil change na po tayo. So, pupunta ho tayo doon sa Honda Marikina. So, samahan niyo po ako sa ating biyahe. From here sa BGC, babiyahe tayo papuntang Marikina area kung saan doon po natin ipapagawa yung first PMS ni Beatly. So, ayan si Beatly, ready na po siya. And by the way po pala, just a compartment, dala ko na rin po yung oil and gear ni Beatly. So, ayan, tara, ready na po tayo, babiyahe. Okay, let's go! Okay mga kabiyahe, off we go! Ayan, nakalabas na po tayo ng ating trabaho. Okay, babiyahe tayo from here, from BGC to Marikina. Okay? So, bayan ho tayo. C5. Dito tayo dadaan. So, nasa 32nd Street ho tayo dito. Today is Saturday, May 30. Oh, katapusan na pala ng buwan, no? Ang bilis ng araw. At may bagyo tayo ngayon. Parang papasok. Naku, nakalimutan ko na ano pangalan ng bagyo. So, I hope sa mga kababayan ho natin dyan sa east side ng Pilipinas, syempre mag-iingat po tayo at sana ma-dissolve yung bagyo. So ngayon nakikita nyo 563 odo ng ating si Beatly. So ito na, mag first PMS nya, and syempre palit engine oil and gear oil. Sama lang kayo sa biyahe natin. At 3 bars na lang pa rin pala tayo, no? Siguro mamaya na tayo magpagas. Siguro doon na lang. Sama lang kayo sa ating biyahe. I'm very excited sa first PMS ni Beatly. Mamaya ko na sa inyo i-reveal kung ano yung engine and gear oil na binili ko. Nakakatuwa, nagkaroon ho tayo ng discount to doon. Once you download their app. Doon sa engine oil, nagkaroon ako ng 10% discount. And doon sa gear oil is 5%. Diba? Laking menos na rin ho yun, no? And good thing, kapag download nyo yung app, meron pa kayong free 50 pesos na gas. Ang galing eh, no? Nakakatuwa. So ito na, nasa C5 tayo. Yan. Sabado ngayon. Matraffic ba? Okay, moving naman. Okay, ingat lang tayo. Dito kasi sa part na to talagang I hope na masanay na rin ako dahil kasi sobrang imagine nyo, fast moving yung mga sasakyan dito, no? Talagang very unpredictable yung mga makakasalubong mo dito. Even yung mga two wheels, yung mga nagmumotor na basta-basta na nagkakat sa'yo, na which is ikaw nasa tamang linya ka lang, tamang lane, tas bigla-biglang ang bilis nila, tas papasok agad sa harapan mo na magkakat. Which is ano lang, nakakakabalang yung mga ganong mga bagay-bagay na yan. Siyempre dapat maging alerto ka eh. Kaya yung kamay mo talagang nakahawak agad sa brake. So pwede naman tayo dito sa taas. Kasi mga kabiyahe, kapag nauwi ako galing trabaho, dito ako na bumababa ako dito sa tulay na to, yung papuntang we call this
Ano ba tong barangay dito? Basta dito sa area ng Pasig, dito ako pumapasok dito sa kanang bahagi. Dito tayo sa taas. So okay naman, nakikita ko naman is moving naman, hindi siya traffic. Pero kapag mga ordinary na araw, from Monday to Friday, grabe ang traffic dito sa taas na tong tulay na to. Kapag gabi hindi ako na biyahe dito, or hindi ako dumadaan kapag gabi kasi nakakatakot. Kasi hindi siya truck ban Ang daming truck, sobra. Yan sa kaliwa na yan nakikita niyo yung traffic. Grabe kapag gabi, madaling araw. Sobrang nakakatakot, ang bibilis. Yung mga truck na yan, parang motor sobrang bilis, kaya ang hirap makipagsapalaran. Kaya doon ako sa baba, sa may kaliwa. Ito, nakalimutan ko na itong barangay na to ito dito sa kabila, sa baba nito. Yan, dyan ako nakadaan. So ngayon, for the sake of this video, pakita ko sa inyo yung sitwasyon pag dito tayo dumaan sa taas. So right now, okay naman, hindi naman siya traffic, moving naman. Yan. Doon na tayo siguro magpagas. 3 bar na lang. Eksakto pala sa akin, no? Eksakto pala itong full tank sa akin. 1 week. 1 week mga kabiyahe. Itong Honda Beat version 3. From Pasig to BGC. Araw-araw na trabaho. 1 week. Hindi ko pa na-compute how much yung yung ating nagiging konsumo dito. Siguro after ng PMS ni Bitly, doon tayo magsusukat na kung nakakatipid ho talaga tayo. And kilala naman si Honda Beat na very matipid talaga. Ba't may mga truck dito? Ano meron? Mga nakatambay? Hindi, papasok dito sila sa warehouse. Okay, sige. Dito tayo. Okay. Stay lang tayo. Tagos-tagos lang naman ho ito. Itong kalsadang to. Ito, Lanusa na to. Lanusa Avenue. Area ng Pasig. So, later aakyat tayo dito sa may tulay. Pupuntang Eastwood. Laki ng truck sa likod ko. Laki! Grabe naman yan. Grabe, laki ng truck. Okay, isa pang stoplight. Ayan. Ano na to approaching na tayo ng parang SM Pasig. Ayan. So siguro dito lang tayo sa lane na to kasi kakaliwa na tayo Aakyat tayo sa tulay. Ibig sabihin sasabay tayo dito sa mga truck na to. So okay naman, broken line nasa side natin. Okay, pasok na tayo dito. Okay, yan na nasa likod ko, laki ng truck. Yan. Tsaka sa mga newbie riders, ayan, katulad ko. Okay, be conscious ha. Magsisignal kayo. Tsaka dapat ini-scan nyo na yung bawat nasa harapan nyo. Yung mga sasakyan na merong magsisignal ng kanan kaliwa. Yan. So ito, akita tayo.
area na tayo ng Tiendesitas. Okay, sa kaliwa uli tayo, broken line. Yan. So, akit na tayo. Ito, Ortigas na to. So, solid line na yan. Yan. Hindi na tayo pwedeng kumanan. Ay, lalaki ng truck, oh. Woohoo! Ang lalaki. Mga newbie riders natin dyan, ingat sa pagdadrive. So, ito na. So, pagbaba natin dito, Bridgetown na. Nasa right side, ayan na, yung Opus Mall. So, ngayon, sisenyas na tayo ng kanan dito. Sisenyas na tayo dito dahil kakanan tayo. Ayan. Pasok. Okay, nakapasok na tayo. Isa pang senyas. Okay. Go. So, dire-diretso na tayo dito. Okay. Alright. Stoplight. Okay. Okay. Aba, bilis ng stoplight natin, green agad. Okay, let's go. Ingat uli. Tingin sa side mirror, kanan kaliwa. Wow, ngayon ko lang nakita maluwag to. Grabe, oh, ang luwag, oh. Ayan na. Woohoo! Hindi mo talaga maiiwasan yung manhole, no? Kapag talaga papasok ako dyan sa may along C5, ang daming manhole dyan, eh. Pero delikado yun, mga kabiyahe, kasi may kaibigan ako na nagsasabi na ingat-ingat lang sa mga dinadaanan natin, mga manhole na ganun. Kasi nabukas daw yan, eh. Kaya ingat lang. Okay. So, signal to the right. Bonnie Serrano. Bilis natin. Woohoo! Kaliwa pala tayo. Yan, kaliwa na tayo dito. So, akit ulit tayo ng tulay. Ito, ang sarap dumaan dito. Ang problema lang rin, pagdating na sa taas, medyo hindi rin pantay yung mga yung kalsada dito, mga baku-baku rin, eh. So, dito tayo sa side na to. Kasi most of the truck, ayan, sometimes dito sila napwesto sa may kanan, eh. Okay, akit na tayo. Approaching na tayo ng SM Marikina. Kitang-kita na from the distance. From the distance, parang kanta lang. Alright. So, dito sa side na to, okay yung kalsada rito. Okay. Iyan na, oh. Ang bilis natin, Marcos Highway na tayo. Marcos Highway. Signal to the right. And tingin sa side mirror. Tingin. Okay. Here tayo. Tayo sa mga kalsada rito. Ayan, o dyan, sa may kanan. Grabe ang lubak dyan. Ayoko na dumaan. So dito tayo. Okay. Oh, laki. Okay. Sana pagpunta natin sa Honda, walang pila. Kasi yung last na nag-inquire ako doon. Actually, hapon na naman yun. Mga bandang alas 4, 3 or 4. Walang tao. Pero ngayon, Sabado,
Baka kasi marami nakapila. Tingnan natin. Santolan area na tayo. Santolan Pasig. LRT Santolan. Okay. Whoop. Ang pangalan pala yung pupuntahan natin is Honda Prestige Marikina. Yan. So dito tayo sa gitna. Okay, bye-bye lang tayo ng bye-bye lang dito sa babaybayin lang natin tong Marcos Highway. Uy! Santa Lucia East Grand Mall and Robinson Metro East. Nandito na tayo. Hop. Ayan o, Barangay Cainta. Doon tayo pupunta. Diyan, sa kabila na yan, sa kaliwa. So, pupunta tayo ng U-turn slot. So, dito yung U-turn slot eh. Yan, sikip dito, grabe. So, okay, U-turn. Dito tayo. Okay. Pasok na tayo. Okay. We're good. U-turn na. Wihee! Ang ganda naman yung big bike na yun, no? Then, signal tayo sa kanan. Kasi kakanan tayo dito. So, okay. Oh, nagmamadali si kuya. Okay, go. Thank you, L3. Ayan. Basta make sure na talaga nakasignal kayo. Actually, pwede na tayo dito. Pwede tayo kumanan dito. Okay. Ayan. Dito na tayo. Kaliwa. Okay. Okay, ito na tayo. We're here. Bilis, no? Okay. Ayan na, Honda. Yan, Honda Prestige Marikina. Okay, dito tayo. Ang problema, may parking ba? Naku, ba't may nakaharang na motor? Ay, may nakaharang na ano? Oo, naku. Okay mga kabiyahe, so nandito na tayo sa Honda Prestige Marikina. Ang problema, dito lang ako nakapag-park. So may nakaharang na truck. Ewan ko kung ano yung dinideliver nito. So, okay. Check natin kung meron bang ano. Wait lang, check natin yung susi. Okay, wait lang. Try ko muna i-lock mga kabiyahe. Okay. Yan. Yan, lock muna natin. Okay. Sige, puntahan muna natin. Ano to? Ano meron? Ano meron? May nakaharang. Okay. Nagre-renovate pala si Honda. Okay. Check natin. Ayun o. So, nagre-renovate pala sila. Boss, available, boss, na ano? PMS? First PMS? Paano kayo ng ano? Okay. Okay. Okay na. Ayun na si Bitly. Ayan mga kabiyahe. So, ito na. Ayan, na-start na siyang i-drain yung ating engine and gear oil. Ayan na. Ayan na si kuya. So, ang ginamit po pala natin, mga kabiyahe, mamaya ko na ikukwento sa inyo. Ito na yung ginamit natin, Honda
Pro Scooter and Pro Honda Scooter. Scooter fully synthetic. Ayan, 10W-30SL. So, 1 liter to. So, ang required lang ni Honda is 650. So, ayan. Then, yung gear oil, Honda din. So, dito ilalagay yung gear, dito ilalagay yung engine oil. Doon sa kabila pala. So, dito yung drain. Yan, ganyan ang kulay ng ating engine oil, oh. Ito yung gear oil. So, mamaya ko na ikukwento sa inyo. Ay, nako mga kabiyahe. Nako, marami ako kukwento sa inyo. Pinalit na rin yung washer. Pagka magpapachange mo, dapat siya palit na. Palit washer talaga. Para iwas, iwas lost time. Oh, iwas lost thread. Itim na, oh. Itim na pala, no? Itim na. Okay. Ayan si Beatley. Yan na yung engine oil, nilalagay na. Okay mga kabiyahe, so natapos na ang ating first PMS ni Beatley. Ayan, napalitan na ako ang kanyang engine and gear oil, and tinest na rin yung mga ibang parts like lights, brakes, yan. Ayan. So mga kabiyahe, ito hawak ko ni resibo. Mamaya ipapaliwanag ko kung ano ng mga ang binili po natin. Ako, marami po ako ikukwento and marami po ako i-discuss. Lalo-lalo na sa mga first time, mga newbie riders, na lalo na kapag bumili ko kayo ng mga ganitong Honda products o Honda motorcycle. Okay, sige, hanap lang tayo ng mapopwestuhan. Ayan mga kabiyahe, so andito na ho tayo sa Shell gasoline station. Ito, along Marcos Highway. So ngayon, i-discuss naman ho natin yung naging PMS ni Beatley kani-kanina lang. So nagpunta ho tayo dito nga sa Honda Prestige Marikina. So inabot po yung bill po natin. Actually mga kabiyahe, nagbayad po tayo. Although the service, yung PMS service is libre, pero nagbayad po tayo o bumili ho tayo ng Honda oil, Honda gear oil, and washer. Yan po. Okay mga kabiyahe, kani-kanina lang, di ba, habang binabagtas o habang nabiyahe tayo pa uwi, papunta dito sa Honda Marikina, nabanggit ko sa inyo na meron na po akong biniling engine oil and gear oil para kay Beatley. But unfortunately, sabi po sa akin ni Honda Prestige Marikina is hindi po pwede nila gamitin yung binili kong engine oil and gear oil. Dahil ipinaliwanag po sa akin, since under warranty po ang ating Honda Beat, is they recommend the Honda products, which is yung gear oil and the engine oil. So ngayon mga kabiyahe, hindi po natin nagamit yung binili po nating isang brand ng engine oil and gear oil. So bumili po ako ng Honda fully synthetic na oil and engine oil and gear oil po nila. Engine oil o yung fully synthetic na engine oil is ang price po niya is 374. And the gear oil is 78 pesos and yung washer is 23 pesos. And all in all, 475 plus 36 pesos yung miscellaneous fees o miscellaneous regular. So andito sa akin yung resibo. So all in all is 511 po yung nagastos po natin. Ayan. Hindi po natin nagamit yung nabili nating engine oil and gear oil. So, okay lang. Sige, pwede naman natin i-keep yun. Siguro, tama rin naman sinabi nila Honda o tama rin po sinabi nila ma'am and nila kuya dun sa Honda Prestige Marikina. Since under warranty o si Beatley, kailangan natin
gamitan ng Honda products itong motor ho natin. Baka kasi magkaroon ng aberya, magkaroon ng void o something like that. At least Honda products pa rin naman ang gagamitin ho natin. So ayan, tinest ho nila yung lights, yung brakes. Yan, at in-advise po nila ako na after tapusin ko lang uli yung 2,000 kilometers, yan, pwede uli ako change engine oil and gear oil. So right now, nasa 580 kilometers yung odo ko. So magdadagdag na lang daw ako ng 2,000. Ayan. So ayan, mga kabiyahe, yan po yung naging kaganapan natin sa ating first PMS with Honda Beat version 3 na si Beatly. To be honest mga kabiyahe, medyo may pagkakaiba nung after ng PMS po natin. Lalo na yung pagpapalit ng engine oil and gear oil. Yung engine oil mga kabiyahe, naramdaman ko quite medyo malakas na po yung hatak. Hindi ko tulad nung hindi pa tayo nagpapa-change oil. Ngayon medyo may hatak na siya kahit papano. Parang yung katawan ko parang medyo naiiwan ng konti. Yan, good thing mga kabiyahe, lalo-lalo na sa mga newbie riders na katulad ko, gagawin nyo po itong first PMS sa mga motor nyo, yung mga bagong motor nyo. Yon, wag po kayong mag-i-skip sa inyong PMS. Dalhin nyo po yung booklet nyo sa any Honda Service Center. Kapag pupunta ko kayo sa any Honda Service Center, wag nyo po kakalimutan dalhin ang inyong sales invoice, yan, o SI, dahil kasi hinahanap po nila. In my case, yun, napagbigyan po ako ni ate kasi hindi ko naman po siya dala. Ang dala ko lang is ORCR, driver's license. Siyempre, yun, wala po akong SI. Pero, ayan, next time, dalhin ko raw kung magpapaservice po uli ako sa mga Honda service center po nila. Ayan, mga kabiyayat, take note on that. Dalhin nyo po ang sales invoice nyo galing sa kasa. Siguro mga kabiyahe, hanggang dito lang po muna ang ating video. At kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, please click nyo lang po yung subscribe button below and hit that notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong videos po natin. Hanggang sa muli, kita-kits, always stay safe and God bless. Maraming po salamat.